ang submarine acquisition project ng Philippine Navy kasama ngayong Rehorizon 3. Ito nga po mga idol, ang pinakamalaking proyekto ng AFP Modernization Program sa kasalukuyan. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Kinumpirma ng Philippine Navy's spokesperson na ang submarine acquisition project ay kasama sa Rehorizon 3 phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Bagamat hindi nga po sinabi dito mga idol kung ilang submarines ang bibilhin ng Philippine Navy, ay inaasahan naman nga po na ito ay nasa pagitan ng 2 hanggang 3 submarines. Dagdag pa nga po sa report mga idol ay kinukonsidera ng Pilipinas ang mga offer ng France, South Korea, Spain at Italy. Ang Italy mga idol ay kasama na nga rin po sa nag-offer para sa submarine acquisition project ng Philippine Navy. Ino-offer nga po ng Italy mga idol ang variant ng Type 212 Todaro Class Diesel Electric Attack Submarine. Kumpara nga po sa offer ng France, South Korea at Spain, ang Type 212 Todaro Class ay ang pinakamaliit pagdating sa physical dimensions. Ito nga po ay may haba lamang na 56 meters at displacement na 1,525 tons. Kung ikukumpara nga po sa Scorpion class submarine ng France na may habang 62 meters at displacement na 1,570 tons. At ang offer naman nga po ng Espanya ay higit na mas malaki sa 2 submarine na ito. Ang Type 212 mga idol ay orihinal na disenyo ng Germany para sa kanilang mga submarines. Kaya titignan pa nga po mga idol kung walang objection ng Germany para sa Italy na i-market ang derivative ng kanilang design. Sa ngayon mga idol ay wala pa nga rin pong update patungkol sa submarine acquisition project ng Philippine Navy at kung anong shipbuilder ang gagawa ng kauna-unahang submarine ng ating bansa. Sa ngayon ay pag-usapan muna natin ang submarine na in-offer ng Italy, ang Type 212. Ito nga po ay isang class ng diesel electric submarine na dinisenyo para sa German Navy. Habang may sarili namang derivative ang Italy ng ganitong klaseng submarine na ino-operate ng Italian Navy, ito nga po ay kilala bilang Todaro class. Ang submarine na ito mga idol ay nagfe-feature ng diesel propulsion at additional na air-independent propulsion system gamit ang Siemens Proton Exchange Membrane Compressed Hydrogen Fuel Cells. Ang submarine na ito mga idol ay kaya mag-operate sa high-speed diesel power at mag-switch sa AIP system para sa silent slow cruising at manatiling submerged hanggang sa 3 linggo. Ang submarine na ito mga idol ay may displacement na 1,525 tons, may habang 56 meters, beam na 6.8 meters at draught na 6.4 meters. Ang installed power nga po dito ay isang MTU 396-16V Siemens electric motor. Habang ang propulsion naman ay isang MTU 16V 396 marine diesel engine. Ito nga po ay may maximum speed na 12 knots kapag surface habang 20 knots naman kapag submerged at ang range naman ito ay 8,000 nautical miles. Para naman sa armament mga idol ay meron nga po itong 6 na 533mm torpedo tubes na meron 13 torpedoes at meron pang optional na 24 external naval mines. Mga idol, parami na nga po ng parami ang option ng Pilipinas para sa submarine acquisition project nito. Maganda nga po ito mga idol upang mas maraming pagpilian ng ating bansa at mas ma-analyze natin mabuti ang mga submarine nito kung ano nga ba ang mas babagay para sa Philippine Navy. Marami nga po ang dapat i-considera dito mga idol. Unang-una na nga po dyan ay ang presyo ng submarine, units kung ilan nga ba ang mabibili, kung gaano ka-advance at kalakas ang submarine at marami pang iba. Kaya't antayin na nga lang po natin mga idol ang magiging desisyon ng Philippine Navy para sa submarine acquisition project ng ating bansa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!